pero diba sa digital world ngayon, ang daming mga magagaling na digital artists na nagdo-drawing ng mga ganito. Or yung art nila is yung mga monsters, mga mumo, mga ibang mga entities. Characters, pwede din yun. Yes, exactly. Kaya naman, alamin natin yung mundo ng digital world na yan. Dito sa Pixel Power Digital Art, gamit ng mga Gen Zs para daw mag-level up sila. Dito yan sa Gen Zs. Hello mga ka-MB! And syempre, welcome to Gen Zs! Dito sa show na to, mga Gen Zs ang bida! I'm Heather Crisostomo and I'll be your digital buddy sa pag-discover ng mga bagay na siguradong inyong kahihiligan. Today, we're diving into the colorful world of digital art. At hindi to basta drawing-drawing lang. Naninito ka ba in your path in life, but you're artsy and gutsy? Short ka ba sa pocket money at kailangan mo ng side hustle? Or do you simply want to express yourself but you don't know how? Well, pwedeng lahat yan sa digital art. Parang magical tool lang na gamit mo sa pag-level up. Pero ano nga ba ang digital art? Ang digital art ay art na ginagawa gamit ang computer, tablet, or phone, without the hassle of using paint on canvas or pen on paper. So paano nga ba talaga nagsimula ang digital art? Simple lang yan. Alam nyo ba na noong 1950s at 60s, doon palang nagsimulang umusbong ang digital art? May mga artist noon na sumubok gumamit ng computers at machines para lang gumawa ng art. Isa na dyan syempre si Ben Lapowski. Siya lang naman ang gumawa ng abstract designs gamit ang oscilloscope. Nang pumasok ang 1980s, mas naging accessible ang digital art dahil sa paglabas ng personal computers at softwares na accessible. At ngayon, sobrang lawak na ng digital art. Pero hindi makukumpleto ang usapan natin kung wala tayong makakasama. Kaya kilalanin natin sila. Naka-video pala. Let's meet Shamay, ang anime is life artist ng Bulacan. Isa siyang multimedia art student na nag-specialize sa anime art, sketches, at short animations. Una ko siyang na-discover around grade 7. Nakita ko lang yung digital art sa mga YouTube, yung mga gumagawa ng speed paint. And sinubukan ko yung pinaka-first application, which is Ibis Paintex. Sa cellphone lang ako nagdo-drawing, gamit lang yung daliri. Doon siya nag-start. Wow! Ang galing, diba? For Shamay, digital art is not just a hobby. Gamit niya ito na pang-level up ng sarili. Para sa mga creative people, it's natural for them to express frustration by expression. That's the only way I can express myself. Lahat ng frustrations and for stress, or kahit napaka-kalokohan man yung gawin mo, dun mo siya ibubuhos. Like yung pagiging successful sa paggawa nun, mas gagaan ang loob mo. Iba din pala ang piece na naidudulot ng digital art kay Shamay. Gumagawa ka na ng ikaaliw mo, makakaiwas ka pa sa stress. At may continuation pa tayo. Siyempre, hindi lang sa illustrations nagre-revolve ang digital art. Meron din tayong digital photography. 1, 2, 3. Let's meet Kate, ang tech-savvy wonder ng Isabela. Isa siyang BA Communication student na self-taught digital photographer at ngayon, kumikita na through commissions. Sana all, Kate! Nag-start kasi ako mga post-pandemic na. During that time, DSLR pa lang yung gamit ko. Yung ginagamit ba sa school? At saka hindi pa sa akin yun. Sa teacher ko pa yun. So through that, natuto ako. And somehow, nag-improve naman yung output ko. Then after nun, after self-taught, dun na pumasok yung mga friends na nagturo din sa akin kung paano talaga gumamit ng camera and mag-edit talaga.
Grabe na talaga si Kate. At ito pa ha, sinong mag-aakala na dahil sa digital art, magiging set ang life path ni Kate? During the first hassles or first time ko sumama sa mga event, doon ako namulat na may pera nga naman talaga sa pagiging artist. Kasi from 200 pesos to solely income ko na ngayon na nagpapaaral sa akin. Grabe no mga ka-MB, talaga namang hindi lang pang self-expression ang digital art. It also opens a lot of possibilities. Talagang level up ka na sa career, level up ka pa sa life. Pero syempre, meron pa tayong isang makikilala. Sushumi, hello? Art trade ba? Sige, down ako. This Sunday, ha? Hello po? Art collab, guys. Sige. Yes, sir. Yung commission po, i-update ko po kayo. Saglit lang po, ha? Teka lang naman. Let's meet Precious, ang Ditzy Doodler ng Cordon. Isa siyang digital artist na hindi lang skills ang na-develop, pero nakahanap din ng solid na online barkada dahil sa art. Nung bata pa kasi ako, mahilig ako mag-drawing. So, nung 2020, nagkaroon ako ng first phone ko. And doon ko na in-install yung drawing app na ginamit ko. And that's when I started to draw digitally. And then, I joined communities on Facebook, specifically mga anime communities. And then, nag-click kami, so gumawa kami ng GC. Nag-art collab kami ng mga friends ko online. Then, nag-art trade din kami kapag may time kami. Yun yung parang naging daan namin para magkaroon kami ng friend group. Wow! So yung hobby, naging channel for good vibes and friendship? Hindi ko in-expect actually na magkakaroon ako ng kaibigan na outside sa Isabela na ang dami nila. It's just so magical to think na yung art, kaya niyang gawin yun, kaya niyang makipag-connect sa ibang tao, even without the physical presence. Nuts naman! Digital art na, digital barkada pa! Level up nga! Grabe mga ka-MB! Sa dami ng nakilala natin, ang dami ko tuloy natutunan. Pero syempre, gusto ka rin sumali. Pwede usog ka dun? Usog pa? Okay na ba to? Hindi, kulang pa. Usog pa. Usog. Teka lang! Bakit parang pinapaalis mo ako? Meet Heather, ang artsy-gutsy illustrator ng Isabela. Specialized in digital illustrations at kagaya ni na siya May at Kate, kumikita na rin ako sa mga nililikha ko. Nang dahil sa digital creations ko, hindi lang ako kumita at natuwa, kundi marami rin akong nadiskubre sa sarili ko. Na-boost nito ang confidence ko, tinulungan akong makagawa ng healthy hobby, at na-develop pa nito ang mga interest ko. Kayo mga ka-MB, anong digital art for you? Digital art for me is a pathway to friendship and of course to connection. For me, it is life. Tingin ko 4 na salita. Skills, passion, income, profession. Kaya kung mahilig ka sa anything digital, it's not too late for you to try digital art. It's not just for fun. It can be your next voice, your next vibe, or your next opportunity. Opportunity para mag-level up. Alright mga ka-MB, hanggang sa susunod na episode ng Gen C's! Real, ang gagaling ng mga kabataan ngayon. Kasi syempre mga kabataan noon, traditional. Yes. Diba? Pero iba din ang galing ng mga traditional. Ba? Kasi syempre ang digital kasi, pwede ka mag-erase anytime Yeah. Pag traditional talaga, parang kung ano na yung nilagay mo, yun na yun siya. Yeah. Diba? Tapos doon ka na mag-i-start na yung mali mo, magiging art na rin siya. Minsan, oo. Yung Yeah, iba minsan. naman, yung iba din naman talaga, pag nag-start sila, tas hindi yun yung nasa vision nila, they're gonna get another canvas. Oo. Pero yung ngayon kasi, yung mga imperfections make an art perfect. Wow! Yes, wow. Totoo Diba? po. Real yan. Silop. Hindi ko kaya yan. Kaya. Actually, I have a lot of friends na magaling dyan. Yeah. Oo.
Si Pangga. Pangga. Oo, si Pangga. Ako ay hindi talaga sa drawing. Never no. ka naging... Never in my life na nag-try ako mag-draw. Ang drawing ko na bahay hanggang ngayon yung ganun, pati yung tao stickman. Stick hanggang ngayon? Yes. Ako artist talaga ako. Kasi Hindi, nagdo-draw talaga ako dati. Ay, diba sabi mo? 'Di ba? Pero hindi ako nag-move forward na. Hindi na ako kasi parang nawalan ako ng time for arts. So, hindi ako nakarating sa digital era ng art. See? Oo, di ba? Oo, So, parang hanggang kwan na lang ako ngayon eh. Pag feel ko lang, nag-sketch ka lang, pero hindi ko na siya tinuloy-tuloy. So, I'm not sure, parang mapurol na yung pagdodrawing ko. Hindi, baka lang kailangan lang ng hahasain yan. Hasain ulit. Pero sabi nga nila, it's difficult for old dogs to learn new tricks. Tama ba ako? Tama ba? Oo. Well, hindi naman pero hindi naman huli pa rin ang lahat. Siyempre, natututunan pa rin naman ang digital art. Totoo, kagaya. Ang galing nga nila eh. Alam mo yung i-open, yung zoom out, tapos napaka-detalyado. Ang nakakainis pa yung kapag yung stroke ng hair, kaya nila yun. Sa akin kasi pag ginanon ko, ang kapal. Hindi, ang ginagawa mo lang naman kasi ulo, buhok, tapos black lahat. Yes, ganun lang yung sanay ako. Pero okay lang naman yun. Hindi naman lahat pinagpala. Oo. Totoo. Malay mo yung ikaw, iba yung pagpapalang binigay sa'yo ng Panginoon. Oo, malay natin. Pero nasaan yun? Cooking. Huh? Cooking. Yeah. Diba? Pag nagmamay day ka, nakikita ko yung mga ginagawa. Gawin mong digital ang pag-cook. Paano? May mga application na ngayon na yung pinipindot-pindot mo lang siya, nakakapagluto ka na. At least naman tayo. Pero cooking is a, form of art. Oo, form of art, tama. Siyempre, alam mo yung pag-plating na yan. It's already an art kasi you're looking at the balance of the food that you are serving. Exactly. Diba? Yes! Pag nung pinicture ko, mamay day ko, pero iba pa rin kasi na gawin mo talaga siya as content. Oo, yung cook this kineme today. Tapos nilagay mo, these are the ingredients. Ganon, diba? Ingredients. Ganon. Parang, diba? Try pero, mo. try natin yan. Pag may time tayo, why not? Oo, diba? Pero parang masaya kasi that's already digital art. Yung mga digital photography nga is already a part of digital arts, diba? Yes. So katulad ng isang in-interview ni Heather. Maraming salamat nga pala kay Heather Crisostomo ng Isabela State University for sharing your passion on digital art. And also for kasi ginawa rin tayong before. Ay, oo, meron tayo may noon sample ako niyan. Paki-zoom in. Wait lang po. Ako meron ako niyan eh. Ginawa niya ako. Ginawa ko lang kasi siyang PNG. Oo, kaya nawala yung background niya. Pero white lang talaga yan siya eh. Oo, yan. Diba? Pak, diba? Ay, Ganda. Tapos, ayan siya. Tapos ito naman po ako. Ito yung time nung panagbanga. Saan? Yeah. I think I remember that. Diba? Pak. Ganda. Yan. Diba? Ang galing. Ang gundo! So, yan yung galing na dapat commission. Pero binigay nyo for free. Wait, speaking of commissions pala pag mga ganito, alam mo, people or artists give their effort, their time, their passion. Kaya wag natin silang babaratin. Kung magkano talaga yung sinet nila na amount, pay that exact amount. Exactly. Pero pag gusto nyo pang mag-tip sa kanila, why not? Why not? Mahirap po yun gawin. Oo. Yung iba, buti nga daw yung iba binabarat, yung iba, libre na lang. Oo. Yan yung mahirap kapag friends, families, tapos i-avail nila yung talent Pero again, it's not for you to decide. Yeah. So, hindi pwedeng sabihin na, presyong kaibigan naman. Let them say it. Totoo. Na sila lang mismo. Okay, gagawan kita, okay lang. Presyong kaibigan. Yeah. Sabi niya, hala, wag, nakakahiya naman. Pero Hindi, wag ka may okay. Ganon! Diba? Binibili, oo. Yung mga gamit, yung mga apps. Oo. Ginagamit nila yung mga... premium po yan. Yes, and they buy that. Exactly. So you're not just buying their skill, you're buying their investment. Totoo. Kaya wag po nating baratin. Kapag gusto naman nating makamura, tayo na lang yung gumawa. Oo. Tignan natin kung yung murang ganyan, kasing ganda ng binayaran mo sa kanila. Totoo. Pero at least, nang away. Pero, ayan.